tawag sa pagsamba na matatagpuan sa Awit, Kabanata 25, talata 6 hanggang 7. Alalahanin mo, Yahweh, ang pag-ibig mong wagas na ipinakita mo na noong panahong lumipas. Tayo pong lahat, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa mga kamalian ko noong aking kabataan, ayon sa pag-ibig mong walang katapusan. Ako sana, Yahweh, ay huwag kalimutan. Tayo pong lahat ay tumayo para sa awit ng pagsamba. Lead on, O King Eternal. Tayo po'y manalangin. Panginoon, aming Ama, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Ama, sa araw na ito na iyong binigay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig, sa iyong biyaya na ibinigay mo sa amin sa nagdaang linggo, Panginoon. Nawa, Panginoon, kayo ang siyang aming makasama, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. At sa mga kasamahan namin na papunta pa lamang sa iyong bahay-sambahan, Panginoon, ingatan mo sila, Panginoon. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang aming maranasan, Panginoon, ang magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon. Puspusin niyo, nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu. At kami na makikinig, Panginoon, buksan ninyo ang aming puso't isipan, Panginoon, upang marinig namin, maunawaan namin ang iyong mga salita, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, sige po. Good morning po sa ating lahat. Yan, God is good. And all the time. Yan, sige po. Tayo po lahat ay tumayo. At tayo po ay mag-awitan sa ating Panginoon. Yan. Sige po, awitin po natin ang langit. Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin.
sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ay pag-ibig mo, o Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong digin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasang, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo'y maihambing. Ang awit ko iyong dinggin, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasama, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Yan, amen. Praise the Lord. Tunay nga po, langit ang nadarama natin kapag si Kristo ang lagi nating kasama. Sa oras na ito, hayaan natin na si Lord ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Marami tayong pinagdaanan this past few weeks, pero God is good. Amen? God is good kasi si Lord yung kumikilos sa buhay natin. At kung tayo magpapasakop sa kanyang kabutihan, lahat ay magiging maayos. Amen. Pasakop tayo sa buhay ng ating Panginoon. Hayaan natin na kumilos siya sa buhay natin. Linisin niya yung ating mga puso. Sige nga po, awitin po natin ang lilim. Kagandahan mo
sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong lilim, nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, mananatili po kami sa iyong lilim, Panginoon, hanggang sa masumpungan ka namin, Panginoon. Maraming salamat po sa mga pagpapalang patuloy mo pong pinagkakalob sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, dahil pinagaling mo kami sa aming mga karamdaman. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga pagsubok na ibinibigay mo sa amin, na kung saan kami ay mas lalong tumatatag, Panginoon. Kami ay mas lalong tumitibay, Panginoon. Kami ay mas lalong lumalakas, Panginoon. Dahil naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, dalangin ko po sa oras na ito na Ikaw ay magpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Gamitin mo pong instrumento ang aming pastor, Panginoon, upang makita namin kung gaano ka kadakila sa buhay namin, Panginoon. Maraming salamat po, Lord. Kaya lahat ng papurit pasasalamat ay binabalik namin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Sagutang pagbasa na matatagpuan sa pangalawang Korinto, Kabanata 6, talata 3 hanggang 10. Iniwasan naming makagawa ng anumang makakahadlang kanino man upang hindi mapulaan ang aming paglilingkod. Sa lahat ng paraan, sinisikap naming ipakita ang aming katapatan bilang mga lingkod ng Diyos. Kami matyagang nagtiis sa lahat ng uri ng kahirapan, kapighatian at mga kagipitan. Kami hinagupit, binalanggo at binugbog. Naranasan namin ang magtrabaho ng labis, mapuyat at magutom. Ay kami ng malinis sa may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig. Tapat na pananilita at kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging matuwid ang siya naming sandatang panlaban at panangga. Naranasan naming maparangalan at ipahiya ang laitin at kapurihan. Kami tinuring na sinungaling, gayong totoo naman ang aming sinasabi. Hindi kinikilala, gayong kami kinikilala ng marami. Itinuturing na patay na, ngunit buhay naman. Pinaparusahan kami at subalit hindi pinapatay. Tayo pong lahat. Ang tingin sa amin ay nalulungkot, gayong kami laging nagagalak. Mga dukha, ngunit maraming kaming pinapayaman. Mga walang-wala, ngunit sagana sa lahat ng bagay. Tayo pong lahat ay tumayo. Aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umaawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Tunghayan po natin ang awit sayaw ng mga bata.
Mga bata, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na binigay niyo sa mga batang ito upang makapunta sa inyong banal sambahan, Lord God. Naway ingatan niyo po sila sa kanilang pang-araw-araw na gawain, Lord God. I-bless niyo po sila sa pang-araw-araw nilang gawain sa school, Lord God. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, talino, Lord God. Maraming salamat din po sa mga natatanggap nilang blessing sa pang-araw-araw, Lord. Naway ang i-bless niyo rin po ang mga magulang nila, Lord God, na walang sawang pagsuporta sa kanilang pag-aaral. At maraming salamat din po na palagi mo silang iniingatan at hindi pinapabayaan, Lord God. Patawarin niyo rin po sila sa kanilang pagkakasala na nagawa, Lord God. Ito lang po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngitian natin yung ating katabi. Good morning, good morning, good morning. At sa lahat po na mga kasama natin sa online, na kasama natin sa ating pong live streaming or mamaya ay ibukas yung ating recorded video ng ating pagsamba. Para po sa atin lahat to. Ngayon pong linggo na ito ay pumasok na po tayo sa Lenten season na tinatawag. Today is first Sunday in Lent. Which started last Wednesday, yung Ash Wednesday, na kung saan ay nagsisimula yung ating 40 days journey patungo sa pagdiriwang ng ating mahal na araw. Kaya po, sa mga panahon na ganito ay mas lalo nating pinag-iigting yung ating paglapit sa Panginoon. At ilang mga gawain po na nais lang nating i-announce. Ngayon po, ngayong hapon, 2:00 ng hapon, mayroon pong UMM Sonto Fellowship na gaganapin sa San Narciso, 2:00 ng hapon po yun. Then, sa Sabado po, February 24, matutuloy po ang WCS Retreat sa Camp Kainumayan sa Butulan. Yung mamayang hapon sa UMM, wala pong registration. Sa WCS Retreat po, may 200 na registration. So, yun po yung ating mga announcement. At tulungan pala natin si Nanay Banji. Siya po yung candidate natin sa ating pong WCS of the Year. Parang pinalitan na po yung mutya ng kababaihan. So, may mga sobre po kasi may kasamang money contest. At tulungan po natin si Nanay Banji na iuwi yung crown ng WCS of the Year. Naninibago pa ako sa title na mutya ng kababaihan. Then, reminder po sa lahat ng mga officers at presidents ng organization, please ready your reports. Pre-charge natin ay March 3. Ang charge conference natin with our district superintendent ay March 6. Sa pre-charge, lahat ng president ng organization po mag-ulat. Sa charge, yung leader na po ang mag-uulat. So, yun po yung ating mga announcements at tayo po ay patuloy na lumapit sa diwa ng pagsamba at panalangin sa ating pong Panginoon. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Aming Ama, Diyos na banal at makapangyarihan, Diyos na nagmamahal sa amin, aming Amang sumasalangit, narito po kami upang dumulog sa iyo na may kagalakan at alam po namin na mas ibayo pang
pananampalataya at paglilingkod ang kaya namin gawin. Gamitin niyo po ang aming pong 40 days journey at ang aming pong pagdiriwang ng mahal na araw upang maging panibagong lakas at pag-unlad sa pananampalataya at paglilingkod. Pagkatapos ng mga pag-aaral, mga pananambahan na gagawin namin, alam po namin na mayroon po kaming personal touch na galing sa iyo na hindi na po kami katulad ng dati. Salamat po sapagkat nandyan ka na lagi pong magpala sa amin. I-bless niyo po ang bawat isa, ang bawat pamilya. Ikaw po ang nakakaalam ng lahat ng aming mga pinagdadaanan. Kaya po, sa bawat tagumpay, alam po namin na mayroong isang Diyos na sumama, nagbigay ng tagumpay, nagbigay ng pangangailangan, nag-ayos ng mga gusot, at nagpagaling. Patuloy po kaming lumalapit upang sa pagkakataon na kami po ay mahina, mayroong nararamdamang sakit, alam po namin na ikaw muna, sapagkat ikaw po ang lumikha ng katawan na ito. Ikaw ang nakakaalam ng lahat, Panginoon. At sa iyo ko po itinatagubilin ang lahat ng may mga karamdaman na nandito at maranasan namin ang kagalingan na nagmumula sa iyo. Gamitin mo rin ang mga gamot na aming pong iniinom upang maging instrumento ng paggaling. Pero higit sa lahat, Panginoon, ang mga sugat mo sa krus na iyong ipinangako, na sa mga sugat mo ay gumaling kami. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo at sa kanyang banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo, inaangkin namin ang pagpapalaya. Kung ang karamdaman ay galing sa kaaway, tinatalian namin ito at ginagapos at tinatapon sa balon na walang hangganan upang tanggapin namin ang kagalingan. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga may sakit na naiwan sa bahay, nasa hospital. Patuloy naming nilalapit si Teacher Cheryl sa kanya pong mabilis na recovery, ang kanyang paggaling, at sa iyo namin itinatagubilin, Panginoon, ang tagumpay sa kanya pong kalusugan. Dinadalangin din namin si Nanay Crescenia Quiñones Andersen. Ano man po ang kanyang kalagayan, ikaw po ang nakakaalam ng ganitong kalagayan niya, Panginoon. Sa iyo namin sila itinatagubilin. At ang aming mga mahal sa buhay, may mga sakit, sa iyo namin sila tinatagubilin. At ang iyong pagpapala ay tinatagubilin namin, Panginoon. Salamat po. Pagpalain niyo po ang aming buong distrito, ang aming district superintendent sa kanya pagpapatuloy ng mga church conferences. Ingatan niyo po siya at pagpalain. Bless niyo po ang gawain ng kalalakihan ng Zone 2 mamaya at sa Sabado, Panginoon, ang gawain ng kababaihan ng buong distrito. I-bless niyo po ang aming gawain sa Lunes Santo na gagawing crusade, mini crusade sa La Paz, San Marcelino. Ngayon pa lang po, ibukas niyo po ang mga tahanan, ibukas niyo po ang mga puso ng tao ang tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas lamang ay ikaw. Sa iyo namin itinatagubilin ang gawain, mga gawain ng Castillos United Methodist Church. Pagpalain niyo po ang aming mga gawain. Bless niyo po ang lahat ng organization, mula sa mga bata, mga kabataan, mga kabataang may gulang, mga kalalakihan at kababaihan. Pagpalain niyo rin po ang aming school, ang Castillos Aldersgate Learning Center. Pagpalain niyo po ang mga guro, mga learners,
Pagpalain niyo rin po ang Board of Justice, the whole CLC family, mga magulang ng mga bata. Sa'yo namin sila tinatagubilin. Lord, salamat po ng marami sapagkat alam po namin, maging yung mga hindi ko nabanggit na panalangin ng iyong mga anak, pinagpapala mo po ang nakikita mong kalagayan at laman ng kanilang mga puso, panambitan, mga paglalambing nila sa iyo, anumang mga panalangin sa trono ng iyong biyaya, Diyos na makapangyarihan sa lahat, tatanggapin namin ang tugon kung ito ay para sa amin. Ito pong aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Kristo lamang. Amen. Amen. Baguhin mo upang maging ganap ang kalooban mo sa buhay na hiram sa'yo. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus, sa puso ko't kaluluwa ay alay sa'yo. Sa pag-ibig mo't biyaya ay naligtas ako. Maghari ka, O Diyos, maghari ka sa buhay ko. Para po sa unang pagbasa, kung may mga Biblia po kayo sa inyong tabi, ay makibukas po kayo sa akin na matatagpuan sa Lumang Tipan, sa Awit, chapter 51, verse 9 to 17. Ganito po ang sinasabi. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin. Lahat kong nagawang masasamay pawiin. Isang pusong tapat sa aking likain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin, iyong banal na espiritu'y pagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, aking ihahayag ang pagliligtas mo. Tutulungan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Hindi mo na nais mga handog, di ka nalulugod sa haing sinunog. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat ay ang pakumbaba, pusong mapagtapat. Tayo po ay tumayo para po sa pangalawang pagbasa na matatagpuan sa Bagong Tipan. Sa Marcos chapter 1, verse 9 to 15, ganito po ang sinasabi. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret at sa Galilea. At siya ay binautismohan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumaba sa kanya ang espiritu na tulad ng mga kalapati. Narinig niya ang isang tinig na mula sa langit at nagsabing, "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Pagkatapos dinala agad ng Espiritu si Jesus sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw at dooy tinukso siya ni Satanas. Doon ay may mababangis na hayop, ngunit si Jesus ay pinaglingkuran ng mga anghel.
Nang ibinilanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo, tinalikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ang inyong magandang balita. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng banal na salita.
Salamat sa mga kabataan na umawit para ihanda tayo sa pakikinig ng mensahe ng buhay, pakinggan ang kanyang mga salita. Amazing Grace. Nakita ko po na mayroon akong nakitang mga article na sinasabi nila na Lent is a season of renewal. At bahagi ng ating pagiging mananampalataya na tayo po ay magkamali o manghina o manlamig. Napakagandang gamitin natin yung pagkakataon ng Lenten season ng mahal na araw upang tayo po ay magkaroon ng pagpapanibagong sigla. Basahin ko po uli yung ilang part ng Awit chapter 51. Psalm 51 verse 10 to 13. Create a pure heart in me, O God, and put a new and loyal spirit in me. Do not banish me from your presence. Do not take your Holy Spirit away from me. Give me again the joy that comes from your salvation and make me willing to obey you. Verse 13, then I will teach sinners your commands and they will turn back to you. Sa last part po ng Mark chapter 1, ganito naman po yung sinasabi sa 14:15. Nang ibinilanggo na si Juan, si Jesus ay nagpunta sa Galilea. Pinangaral doon ang magandang balitang mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos. Kaya magsisi na kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan. Paniwalaan ninyo ang magandang balita. Tayo manalangin. Aming Ama at aming Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Patuloy na panuto, lakas. Sa pamagitan ng mga salita mo, Panginoon, ay nakakadaupang palad ka namin. Personal mo po kaming kinakausap. At sa araw na ito, patuloy niyo po kaming ihanda na maging karapat-dapat, dalisayin ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Tumanggap ng iyong makalangit na biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Lent is a season of renewal na mayroong laging chance. As we always say, God is a God of chances, not only second chance. He is a God of chances. At isa sa paboritong gawin ng Diyos bilang Diyos ay bigyan tayo ng panibagong lakas. I-renew tayo. Yung panawagan ng ating pong General Church ay reclaim, revive, and renew. Yun po yung pinag-uusapan sa ating simbahan. At yan din yung pag-uusapan ng mga UMM mamaya dun sa Narciso. Kaya napakapalad natin na ang Diyos ay hindi siya nagbibilang na nakatatlo ka na. Malapit ka nang magbingo. Ganun. Sabi ko po kanina, nag-start ang 40 days journey noong Ash Wednesday. Maraming nagtatanong kasi nakita naman natin sa Facebook. Pastor, bakit may Ash Wednesday? Yung mga Metodista. Mayroon naman po talaga.
part ng ating pong worship. Sa ating book of worship ay mayroon pong ginagawa. Lalo siguro sa US kasi nung napunta kami doon, mayroon ako nakausap na mga pastor na ginagawa talaga. Sa atin siguro po ay hindi natin na-practice. So, unti-unti nating pag-aralan, tapos pag maunawaan natin, siguro itry din natin na mag-start ng isang service ng Ash Wednesday para makabalik tayo doon sa part din siya ng Wesleyan tradition from Anglican Church, yung ating pong pag-start ng mahal na araw sa Ash Wednesday. Ito lagi yung pasimula. Kapag simula ng Advent, yung nagre-ready tayo para ipagdiwang yung Pasko, ang start lagi, yung first Sunday of Advent, is a call to repentance. So mapapansin natin po na sa anumang bagay na mayroon tayong pinaghahandaan na malaki, magsisimula tayo dito. Ang paalala doon sa Ash Wednesday na alalahanin mong ikaw ay galing sa alikabok at sa alikabok o sa abo, ikaw ay muling babalik. Sa lupa ka nang galing, magbabalik ka rin sa lupa. Na may hangganan yung buhay natin dito at hindi natin pwedeng ipagwalang bahala. Kaya para makapagpanibagong sigla tayo for us to claim or to have the true spirit of renewal, kinakailangan natin yung the true spirit of repentance. At mayroon akong nag-focus ako dito sa ating pong pagbulay-bulay at personal reflection ngayong first Sunday in Lent ng ating pong mga bagay na kinakailangang ihingi natin ng tawad. Si Jesus ay nagsabi dito sa ating pong gospel reading sa verse 15, yung last part ng ating from his 40 days in the wilderness. Tapos sinabi ng Diyos sa kanya ng Ama na ito ang aking minamahal na anak na aking kinalulugdan. Quinalify siya ng banal na espiritu at ng Ama na maging isang karapat-dapat na tagapagligtas. Ayon sa mga ibang Christian author, yung 40 days na tinutokso siya ni Satanas doon sa ilang, ang agenda ni Satanas ay para disqualify si Jesus na maging tagapagligtas sa cross. Kaya yung tagumpay niya ay katagumpayan na sinasabi niya na siya po ay willing at karapat-dapat na maging tagapagligtas. Yung the time fulfilled and the kingdom of God is at hand, malapit na. Ang sinasabi niya dito ay sapagkat hindi pa natapos yung pagliligtas ng ating Panginoon, ihaharap pa lang siya. Pero ang panawagan dito na gusto nating makita po ay repent and believe the gospel. Magkasama siya o magkarugtong siya. Siguro ito yung natin na hindi lang repent o magsisi at tapos na. Kundi siguro mas malaman kung iisipin natin ano pa yung kaloob ng sinasabi ng ating Panginoong Kristo na magsisi ka at manampalataya ka sa mabuting balita. Ang ibig sabihin po ay ipinapasok tayo ng ating Panginoong Kristo sa pananampalataya sa Kanya at pagsunod sa Kanya.
habang ginagawa ko po ito, ay nadaanan ko po itong slide na ito, kaya ito po ang ginamit kong introduction. Sabi po ay, just always remember na lahat ng sobra ay nagiging mali. Sabi nila, lahat ng sobra ay hindi tama. Ganon. At siguro po, mayroon namang exemption to the rule. At ang isa pa palang tanong dyan ay, paano masabi ng tao na sobra? Halimbawa, pwede bang sabihin ng tao na sobra na akong relihiyoso? Diba? Mayroon silang yung mga pilosopo, sabi nila, ay, lagi ka nang nagsisimba, pumunta ka pa ng prayer meeting, nag-a-attend ka pa ng online, sobra na yan, baka lalagpas ka na sa langit. Paano natin masabi yung sobra na sobra ay paano natin masabi yung ating ginagawa na sobra na? So, baka hindi naman sobra. Nakita ko rin po ito, hiniram ko lang kay Chinkitan. Sabi niya, lahat ng bagay na sobra ay masama. Kaya masama din ang sobrang takaw at sobrang pag-add to cart. Kaya ko siya kasi mayroon pa bang sobra sa takaw? Takaw na nga. Di ba? Parang maximum na yon sa isang tao na pag malakas siyang kakain, matakaw siya. Pero mayroon pa palang sobrang matakaw. Ayun po, yung mga misis at na sobrang mag-add to cart na ipinapabayaran sa mister. Sabi ni Chinkitan, wag naman sobra. February pa naman eh. Hindi lahat ng sobra ay masama. Paano kung sobrang mahal kita? Masama ba yun? Pero again, ay tinignan ko ulit ito eh. Yung sobra, paano mo masabing sobra na yung pagmamahal mo? Halimbawa sa asawa, sa kasintahan, sa kapatid, yung anak sa magulang at yung magulang sa anak. Na pwede nating sabihin na sobra yung pagmamahal mo sa anak mo o sobra yung pagmamahal mo sa magulang mo o sa yung asawa mo. Paano mo masukat na sobra na? Kaya ang aking dito, nung pinapag-aralan ko itong tatlong nakita ko sa Tagalog quotation yata, pinagkunan ko. Diyos lang yung pwedeng magsabi na paano kung sobrang mahal kita, masama ba yun? Sa aking pagtingin, sa aking pagtingin, Diyos lang yung pwedeng sa ating panukat sobra. Kasi yun naman talaga yung katotohanan. Sobrang magmahal yung Diyos sa atin. For God so loved the world. Gayon na lamang. Yung salita daw sa John 3:16 na gayon na lamang. Ang ibig sabihin nun, yung dalawang salita na gayon na lamang ay isang pagsasabi na hindi masukat yung pag-ibig ng Diyos. Gayon na lamang yung pag-ibig niya, hindi siya masukat. At nauwi ako doon sa na minsan tayong mga tao o tayong mga Kristiyano na abuso natin yung sobra ng Diyos. Marami po siguro, pero may tatlo akong tinignan na minsan na abuso ng tao dahil sobra yung Diyos sa tatlong bagay na ito. Number 1, kaya sabi ko dyan ay sometimes we abuse God's generosity. Na
kailangang makilala pa natin si Lord. Let us, ito po ay booklet, parang mayroon, pero pwede siyang i-download online, Getting to Know the God of the Bible. Mas lalo pa natin siyang kilalanin para hindi natin siya maabuso. Sabi ko kanina po ay, ang pag-ibig ng Diyos ay sobra na, grabe pa. Kung ano-anong ginagamit na, mayroong kanta na reckless love, na ang Diyos daw ay reckless siyang magmahal. Kahit na hindi mo tutugunin, mahal ka niya. Of course, nag-expect siya ng tugon, pero constant yung pag-ibig ng Diyos, sobra na dati. Wala daw tayong pwedeng gawin na masama na mabawasan. Nakagawa ako ng ganito kagrabing kasalanan. Nabawasan ko yung pag-ibig ng Diyos sa akin, wala po yun. Yung pag-ibig ng Diyos ay naka-maximum na. Hindi siya nababawasan at hindi siya nadadagdagan na kapag gumawa ka ng maraming tama ay madagdagan. Kasi sobra na siya eh. Kaya minsan, naabuso ng tao yung sobrang, yung alam mong mahal ka ng Diyos ng sobra. Yung generosity ng kanyang pag-ibig. Naalala natin yung alibughang anak. Pumunta siya sa tatay niya, sabi niya, "Tay, kunin ko na yung mana ko." Alam naman niya yung anak na yung mana kinukuha pag patay na yung magulang. Pero alam ng anak na mahal siya ng tatay niya. At totoo naman, ibinigay sa kanya kahit hindi pa dapat. At doon, ipinakilala ng Diyos yung kanyang pagiging Diyos na sobra siyang magmahal sa atin. At sukdulan ng kanyang pag-ibig, mahal tayo kahit sino man tayo. Sabi ko nga po, hindi lang niya pwedeng yakapin ng sabay yung ikaw at yung kasalanan. Kaya po, ito po talaga yung aking we abuse God's generosity on His forgiveness. Ito po yung center ng aking reflection this first Sunday in Lent. Ako, mayroong pagkakataon na guilty ako. At alam kong lahat tayo. Na sometimes, we give in na tayo ay magkasala kasi alam mong patatawarin ka ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, walang oras na lalapit ka na hihingi ka ng tawad at hindi ka makatanggap ng pagpapatawad. There is no such time na hindi ready ang Diyos. Walang pagkakataon na sabi sa lahat ng dumudulog sa Diyos, kailanman hindi niya itataboy. Kaya nga, yung story ng alibughang anak, bakit nakita siya ng tatay doon sa gate, malayo pa? Hinihintay niya lagi. Available lagi yung pagpapatawad ng Diyos sa atin kapag tayo ay nagkasala. Hinihintay niya lagi na the moment na yung tao ay magbabalik loob at hihingi ng tawad, available yung pagpapatawad ng Diyos. Kaya, sa likod ng ating isip, nasubukan mo na ba na nagkasala?
hindi mo masyadong ipinaglaban. Nagkasala ka na agad kasi alam mo, God is a forgiving God. Na simula sa araw na ito, dapat hindi yun yung maging dahilan. Ay, pwede ako magkasala. Total, patawarin naman ako ni Lord. Yung paulit-ulit na pagkakasala na para bang inaabuso na natin yung total magpapatawad naman si Lord. Ay isa ring uri ng pagkukulang. Ihingi natin ng tawad yung paggawa natin ng kasalanan kasi alam nating may nakalaan na pagpapatawad. Dapat tignan natin ito na grace, pero wag natin gamiting lisensya. Ito ay biyaya. Dahil sa kanyang pag-ibig, of course, magkarugtong yung pag-ibig ng Diyos at sa kanyang pagpapatawad. Sabi pa ng awit ay He is more than ready to forgive than to punish. Ang Diyos, na pinapalo din niya yung anak niya eh. Pwede po niya tayong paluin. At may pagkakataon na kapag nasusobrahan tayo, pinapalo niya tayo. Pinapalo niya tayo sa puwit. Pero mas gusto niyang magpatawad kaysa magparusa. At ito yung papunta ako dun sa pangatlo. Mayroon akong na sabi nila, kung mapagmahal ang Diyos at mabuti siyang Diyos, bakit lumikha siya ng hell? Parang hindi ma-reconcile ng ibang tao. Kaya mayroong group of people ng kanilang pananampalataya, may langit pero walang hell. Kasi God is good and He is good all the time. But do not forget that God is a God of justice. Siya ay makatarungan. Pero mayroon ding din na dahil yung hell, marami po kasing yung Hades at saka yung dagat-dagatang apoy, ang kanyang Greek word ay Gehenna. Yung Hades, at the end, itatapon sa Gehenna. Yun yung niya. Nilikha ito for demons, kay Satan at sa kanyang mga angels. Nilikha ito. Pero nakasaad din sa Biblia na kapag hindi mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, it's not intended for you, pero dito ka tutuloy. Kaya yun nga yung kailangan nating mag-evangelize para malaman ng tao. Kasi kung ang tao ay iniisip niya na may langit pero wala namang impyerno, di parang half-truth lang yung alam niya. Na kinakailangan nating isabi, ipaliwanag. Kaya po, pinagtulong-tulungan namin sa district na ibalik yung naunang panahon na ang United Methodist Church ay gumagawa ng crusade all over the province. Kaya instrument po tayo, ang Castillejos United Methodist Church. Magtulong-tulong po tayo. Sa Lunes Santo, mayroon pong mini crusade na gaganapin sa Plaza ng La Paz, San Marcelino. Kaya suportahan natin, mayroong mga
Pagawin natin si Dave ng truck, tapos we will go around the place na mag-invite para dumalo sila doon sa... Kasi kinakailangan na ipahayag yung pag-ibig ng Diyos at saka yung kanyang pagliligtas. Ito po yung yung sabi ko po, na abuso din minsan na alam mong mabuti ang Diyos. Generous siya, walang hanggan yung kanyang kabutihan. Siya ay mabuting Diyos. Hindi siya gagawa ng masama sa iyo. Kaya po, nakaatang sa ating balikat, first muna ay iniisip ko na kinakailangan na kung inabuso natin yung pag-ibig ng Diyos na para bang, total, mahal naman ako ni Lord, pinaasa-asa natin siya o pinahintay natin siya. We are not responding kung ano dapat yung tugon din naman natin sa pag-ibig. Kailangan natin ihingi ng tawad. Kung inabuso natin yung ever-forgiving God, na sa lahat ng oras alam mong patatawarin Kanya, kaya one time nagkasala ka, kasi yun yung nasa isip mo, humingi tayo ng tawad sa Panginoon. At ganun din po, kung naabuso natin yung kabutihan ng Panginoon, ay kinakailangan na magbalik loob tayo sa Panginoon. Ito yung panawagan na dinadala tayo ng Panginoon sa totoong paghingi ng tawad. Repent and believe in the gospel. Humingi ng tawad at tignan yung mabuting balita. Anong mga nakasulat diyan? Gusto kong sundin kung ano yung nakasulat. Mayroon pa ako nakita sa Facebook. Yan po ay mayroong sumulat na iba, hindi pa ako. How do I repent of my sins? Mayroong 5 steps. Sabi niya dyan, number 1, admit you have sinned. Kinakailangan tanggapin mo na ikaw ay nagkasala. Number 2, grieve your sin and strive to stop. Ito po ang nagustuhan ko dyan, kaya ko kinapi. Kasi po, ang ibang pakahulugan sa repentance ay umiyak ka, nalungkot ka kasi nagkasala ka. Kulang daw yung repentance kapag umiyak ka lang at nalungkot kung hindi ka nag-strive na i-stop. Yung mayroon kang pagkukulang o kasalanan na ginagawa, nalungkot ka, umiyak ka pa nga, pero hindi ka nag-strive, hindi ka nag-effort na tapusin, natuldukan kung ano yung pagkakasala mo. Kulang yung repentance. Number 3, admit your sin against God. Siyempre po, sa pagkakasala natin sa Diyos at sa tao, yun po ang sabi ng alibughang anak. Sabi niya, hihingi ako ng tawad sa tatay ko, sabi niya, at hihingi ako ng tawad sa Diyos. Confess your sins to God. Sa Diyos lang, no ba? At kinakailangan hihingi natin ng tawad. At yung number 5 step, thank God for forgiving you. Na lagi natin ipagpasalamat yung pagkakataon na tumanggap tayo ng kapatawaran. Isa sa popular na bersikulo tungkol sa paghingi ng tawad ay Awit chapter 51 verse 10. Kung yung Bible po ninyo ay mayroong pong mga footnotes, ganon, mayroon pong mga sinusulat na naka-italize na mga ano. Sa aking pong Bible, sa taas ng Awit 51 verse 1, mayroong nakasulat na ganito. Awit na katha ni David
Ibig sabihin, si David pala yung may akda ng Psalm 51. Awit na katha ni David upang awitin ng punong mga awit nang siya ay pagwikaan ni Propeta Nathan tungkol kay Bathsheba. Ang awit chapter 51 ay marubdob na paghingi ng tawad ni Haring David. Pagkatapos siya po ay i-rebuke ng isang prophet sa kanyang pagkakasala. Kaya sa verse 9, ang kasalanan ko ay iyong limutin. Close your eyes to my sins and wipe out all my evil. Sabi po sa 51 verse 9. Tapos ito yung verse 10. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Ang panalangin ni Haring David, Lord, isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Ang Diyos ay, sabi natin, nakahanda siya. Ngayon, ang inaano natin, ang iniisip ko po ay, nakahanda ang Diyos lagi, pero paano ba natin siya kinakausap? Wala naman sigurong eksaktong hinahanap ng Diyos na paghingi ng tawad. Basta totoo lang. Pero ako po, pinili ko po itong kapag hihingi tayo ng tawad, pwede bang nanggagaling sa puso at idinidirekta mo sa puso ng Diyos? A heart-to-heart talk with God. Because you sin against Him. Nagkasala ka laban sa Kanya. Kaya kinakailangan na ito po ay heart-to-heart talk sa iyo at sa Panginoon. Isali natin yung verse 7 kasi doon binigyan ni Haring David din yung ano po. Sa English version ko po, to this English version, remove my sin and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. Sa NIV po yata ito. Purify me with hyssop and I will be clean. Wash me and I will be whiter than snow. At the back of the mind of King David, alam niya din talaga na walang imposible na klase ng kasalanan na hindi patatawarin ng Panginoon. Sabi niya, wash me and I will be whiter than snow. Create in me a clean heart, O God, renew a right spirit within me. Don't throw me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. Ito yung prayer ni Haring David. Patawarin mo ako, O Lord. Lumikha ka sa akin ng bagong puso at mayroong bagong damdamin. Ng isang dalisay na puso, ng isang loyal na puso. Yun po yung ibang salin na sinasabi niya. Sabi po niya dito, don't throw me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. Naalala ko tuloy si King Saul, si Haring Saul, dahil siya po ay sumuway at siya ay nagkasala. Without knowing, sabi ng Bible, wala na yung Holy Spirit sa kanya. Kaya ang ganda ng prayer ni Haring David. Sabi niya, renew a right spirit within me. Don't throw me from your presence and don't take your Holy Spirit from me. At ito po yung verse 12. Restore to me the joy of your salvation. Uphold with me a willing spirit. Kasi po, kapag tayo po ay nagkakasala, alam niyo po yung nangyayari. Nawawala yung joy of salvation.
Kaya ito po yung isang nire-renew ng Diyos. Ito po yung nire-restore niya. Restore to me the joy of your salvation. Uphold me with a willing spirit. At yung verse 13 po. Dito na po yata ako magtatapos. Then I will teach transgressors the ways, and sinners will be converted. Kung magkagayon na, after mo po akong patawarin, sabi niya, kapag okay na po ako sa harapan mo, kapag na-renew mo na po yung puso ko, dinalisay mo na po yung puso ko, sabi ni Haring David sa verse 13, kung magkagayon na, aking tuturuang sa'yo lumapit ang makasalanan. Ito po yung natin, ministry after we receive forgiveness. Baka pwede din tayong maging daan para makapagbalik loob ang iba. Then I will teach transgressors thy ways, and sinners will be converted to you. Will come back to you, ang ibang ginamit na translation. People of God, mga kapatid, mga magulang, tayo po ay nasa Lenten journey to the cross. Na alalahanin natin na anumang bigat ng ating pinapasan, ang sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin kung nabibigatan ka. Yung journey natin to the cross, this Holy Week, from Ash Wednesday to Easter Sunday, ay isang pagkakataon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang magpanibagong siglo tayo. It is my prayer that Lenten season 2024 is the best Lent ever for us. Let us grab the opportunity of renewal. Gawin po natin, sabi niya dyan, experience a life-changing Lent. Maging isang biyaya para sa ating lahat. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nasa panahon tayo ng paghahandog. Magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamiting panukat sa inyo. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng pagpapala, salamat po sa mga karanasan
na tinugon mo ang aming mga pangailangan, tinugon mo ang aming mga panalangin para sa mga pinansyal na bagay. Salamat po ng marami. Narito po, Panginoon, ang aming pagkilala, pagpapasalamat at patuloy na panalangin na lagi naming tanggapin ang iyong mga ipinangako. Bless niyo po ang lahat ng mga nagkaloob, ganon din ng mga online givers, Panginoon. Sama-sama naming angkinin ang siksik, liglig, mabiyayang pagpapala mula sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Para sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, in loving kindness. Sige po, nasa panahon po tayo ng paglapit, panalangin ng pagtatalaga at ng ating dakilang pagpapasalamat. Panginoon, salamat po sapagkat alam namin, lagi naming tinatanggap ang kapatawaran kapag kami ay humingi ng tawad. Nakalaan lagi ang iyong pag-ibig upang kami ay yakapin at patawarin sa aming mga pagkulang at pagkasala. At higit pa doon, ibinabalik mo lahat ng nawalang galak. Ibinabalik mo lahat ng mga inagaw ng kaaway noong panahon na kami po ay nagkasala. At narito po kami upang tanggapin ang iyo pong biyaya ng pagpapanibagong sigla. Lord, we ask your fresh touch and anointing today. Pagpalain niyo po kami at tunay nga po na ang aming pong 40 days journey at yung aming pagdiriwang ng mahal na araw ngayong 2024 ay isang instrumento ng iyo pong biyaya, pagpapala para sa amin lahat. Tanggapin niyo rin po ang aming pagpapasalamat na ikaw ay
Diyos na hindi nagkukulang sa amin, nananatiling tapat. Masagana lagi ang iyong pag-ibig, ang iyong kabutihan. Masagana ang iyong pong mga pangako, mga biyaya para sa amin. Lord, pagpalain niyo po anuman po ang mga personal prayers ng iyong mga anak. Sa iyo po namin ito dinudulog. Pagpalain niyo po kami na maging pagpapala para sa iba. Tinatalaga namin ang aming mga sarili na kami po ay ilaw at asin ng sanlibutan. Gagamitin mo upang makapagbalik loob ang mas marami. Ito po ang aming mga panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang muling estrofa. Ayon sa kapatagan, kaluluwa ko'y tumatahan. Ikubatid ang dahilan, bakit tinulungan mula sa kalulubugan, inuhat ng kanyang kamay, dilim ay niliwanagan, binuhat niya kapulihan. Mga kapatid, ang hindi kumukupas, nananatili, wagas na pag-ibig ng Diyos ay lagi nating maranasan. Ang kagalakan na sumamba, dulot ng kagalakan ng kaligtasan, lagi nating maranasan. Sumaatin ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang mga pangako at masaganang pagpapala, ngayon, bukas at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. God's blessing surround you each day as you trust Him and walk in His way. May His presence within guard and keep you from sin. Go in peace, go in joy, go in love. Go in peace, go in joy, go in love. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Mayo tayong taglay ang biyaya at pag-ibig ng Diyos para sa lahat. Yung mga UMM po, pag-usapan kung paano po yung pagpunta. Pwede pong mayap po ay punta po kayo sa opisina, mag-meeting po tayo para sa Mayap Sunday next Sunday. Kababaihan din po, magpulong din po kayo para po sa ating pong gawain sa Saturday. Thank you po. Good morning po. Maraming salamat po kay Ate Abby de la Cruz Ramat, Sugi sa Magandang Bulaklak. Yung mga kabataan po, may care group po kayo. Diretso po kayo sa nursery room. Salamat kay Ate Jaja. Yan. Yung mga magpapabinyag po, punta na po kayo dito sa harapan. God bless po sa inyong lahat.